Papakita namin ay isang malaking grocery kung saan puwersahan din po yung binuksan ng mga residente. At yan nga po ay hindi lamang po yan, meron po mga mall sila na binasag na dito, mga fast food chain, nadaanan po natin dito, mga ATM machine na binabaklas po nila. At yan po ang sitwasyon dito sa Tacloban at wala pong gaanong presence ng mga otoridad tayo na nakikita. Narito po ang pahayag ng isa sa mga nakita natin nakakuha ng mga delata sa isa sa mga mall kung bakit po nila ito ginawa. Itong mga pagkain nakuha niyo. Sa grocery. Kasi okay lang daw kunin yung mga pagkain, basta wag lang yung dry goods, yung mga damit, yung mga... Basta yung mga appliances nila. Pero yung mga pagkain, okay lang daw. Ginawa niyo na? Kinuha na. Kailangan eh. Marami kayo, marami kumuha. Maraming tao pa doon, maraming tao. Hirap ano? Hirap po. Namatayan nga kami. Kailangan salbahin din yung mga buhay namin kahit paano. Ganitong paraan na lang kung ano yung mga gagawa natin para mabuhay lang. Wala naman kasi silbi yung pera ngayon. Okay. Pero taliwas po sa payag ng isa sa mga residenteng yan ay hindi po pinatawad ng mga residente yung mga sapatos, kanina po mga television na yung kanilang kinukuha, nabanggit ko nga po ay mga ATM machine na yung kanila po binabaklas. So ganito po ang sitwasyon ngayon sa Tacloban dahil po sa pangyayari ito na pananalanta ng bagyong Yolanda. Okay, GK, usual scenario itong mga nakikita natin dun sa mga ibang mga lugar na rin ang sinalanta ng kalamidad. Pero I think what I want to understand, and I'm sure kahit yung mga kababayan natin, somehow in the midst of chaos, in the midst of this calamity and its aftermath, meron bang nakikitang somehow sense of order? Yun po ang problema dahil nga sa bagal ng dating ng mga relief goods, sa kakulangan, sa kawalan ng komunikasyon, actually yung lugar kung saan nagkaroon ng looting ay isang pulis lamang yung naka-duty at nung kausapin nga natin siya ay kumbaga parang nagkibit-balikat na lamang siya at sinabi niya na hindi niya kayang kontrolin yung crowd sa kagustuhan nila kumain at makainom. So kanina, merong dalawang C-130 na dumating dito, bagamat hindi natin alam kung ano ang dala-dala nitong C-130 na ito. Pero sa dami ng apektado, wala tayong nakita na maayos na bahay o maayos na establishmento ay karamihan sa mga napakaraming mga biktima rito ang nangangailangan talaga ng pagkain, gamot, tubig at mabilis ang responde ng mga otoridad at sa lawak marahil na rin ang pinsalang idinulot nitong bagyong Yolanda ay masyadong numipis yung distribution o pagkakakalat ng mga otoridad para i-handle yung sitwasyon. Kaya ganito po ang nangyayaring sitwasyon, kanya-kanyang diskarte na partikular po dyan sa lungsod ng Tacloban. Siguro nga, i-emphasize lang natin, I think this is brought about by the extent of the devastation kasi sobra kasing nasalanta at napuruhan itong Leyte, kaya ganyan na lang siguro ang desperation ng marami nating mga kababayan ngayon. At I suppose problema rin itong accessibility ng mga daan, no? Kasi kailangan i-clear talaga yung mga daan para mabilis ang pagpapadala at pag-distribute ng mga relief goods dyan para maibsan yung paghihirap ngayon ng mga marami nating kababayan. So, ingat kayo dyan sa Leyte. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikan. Nasa Leyte rin po si Love Anuber nung tumama ang Super Typhoon. Nagpublisya ang kanyang team sa inakala nila'y pinakaligtas na lugar sa bayan ng Palo. Ang cathedral na hindi nagtagal, hindi rin nakayanan ang hagupit ng super bagyo. Ang hangin dito ay para ka na sa loob ng washing machine, talagang paikot-ikot na nakalipas na 30 to 45 minutes. Nagkakaroon ng mga malalakas na pag-ulan ngayong umagang ito at nagkakaroon din ng mga malakas na mga pabugay
bugso-bugsong paghangin. Ito ang mga ulat ni na Jiggy Manicad at Love Anuver para sa unang hirit kahapon bago kami nawalan ng komunikasyon sa kanila sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Buong araw namin silang sinikap tawagan pero hindi sila nakontak. Pasado alas 8 ng gabi, papatapos na ang programang 24 oras nung nakapasok sila sa linya. Jiggy, kamusta na kayo dyan, bata? Mike, mula Tacloban ay nasa 6 na oras ang nilakad natin para makabot dito sa satellite setup ng GMA News dito sa Palo, Leyte. At Pero dahil sa kulang na sa oras, ipinagpatuloy ni Jiggy ang kanyang report sa programang State of the Nation. Dito na nila napakita ang nakakakilabot na hagupit ng bagyo. sa isang sulok na simbahan sa loob mismo yan, ay unti-unting natutuklap yung bubong, nagbabagsakan yung mga kisame, at nawasak na ng tuluyan yung simbahang yan. Sa kasagsagan ng bagyo, sa simbahang ito nagkubli ang team nila. Parang nung una, parang kampante kami. Kasi parang, ito na yung parang tahanan ng Panginoon. So parang naiisip namin, Ma'am Jess, na naiyak ako. Okay lang, Love. Sige, alam ko mahirap po para kay Love ito dahil taga ron po mismo si Love sa Leyte. Nung nandun kami sa loob talaga, Ma'am Jess, ng cathedral, inisip namin ako, mukhang ito na kaya katapusan namin dito na kaya ako mawawala ng buhay. Ako talaga, Ma'am Jess, nag-surrender na ako. Sabi ko, Lord, kung ito na talaga yung oras ko, okay po. Sa paglalakad naman ng team ni na Jiggy Manicad ng 6 na oras mula Tacloban City hanggang bayan ng Palo, nasaksihan nila ang tindi ng pinsala. Ang isa sa mga ama na bitbit ang kanyang nasawing anak, 6 na taong gulang na batang babae po yan, nasawi sa isang evacuation center matapos na tumaas ang tubig at matrap ang mga bata. Pinaka nakapanlulumo sa lahat, mga buhay na nawala. Doon pa lamang sa tabing dagat ng hotel namin tinutuluyan, 11 na po agad yung pong aming nakita, at doon po sa eskwelahan na aming nadaanan, meron pong 10 agad yung kumpirmado yun, at meron pa pong 12 agad dito sa may isang simbahan sa may Tacloban. Sa ngayon, tubig, pagkain at gamot ang kailangan ng mga residente. Hindi lang sa Tacloban at sa Palo, kundi maging sa iba pang bayan ng Leyte, lalo pa yung mga nasa coastal areas. Susunod ang sitwasyon po naman sa iba pang mga lugar na binayo ng Super Typhoon Yolanda. Kamustahin natin, tutok lang mga kapuso, dito sa 24 Oras Weekend Special Edition.